maraming salamat for inviting me again here in Bakersfield, Philippines. Ayan, sa mga gustong matuto at mga nag-i-start pa lang ng business, magandang araw mga palangga. Please follow ng kanilang page. FB page nila is Bakersfield, Philippines. Ganon din yung kanilang YouTube channel. Marami kayong matututunan langga, lalo na sa mga baguhan at kung paano gamitin yung kanilang mga products langga. Ngayon langga, mayroon tayong pag-aaralan. Ito yung ating chocolate frosting. Ano nito gagamitin natin? Syempre, ito yung ating whippet. Ito talaga mula sa simula at hindi ako iniwan. Super stable din syempre yung ating whippet talaga. Let's start to our demo langga. Napakadaling gawin to langga. Hindi kayo mahihirapan. At alam niyo yun, just add whippet. Of course, ito yung ating whippet. Then, meron din tayo ditong Pachet chocolate. Meron tayong chocolate flavorade langga. And meron tayong cocoa powder Bakersfield. Okay, first, meron tayong stand mixer. Kung wala kayong mga stand mixer, pwedeng mixer, wala pong problema doon. Pwede nyo pong gamitin langga. Okay, una natin gagawin langga is magpi-prepare muna tayo ng ating whippet. Ang gagawin natin langga sa ating whippet chocolate, gagamitin ko itong ating whippet plain lang. Kasi meron tayong dalawang klase ng whippet. Meron tayong butter whippet, meron tayong plain na whippet lang. First, ang gagawin natin is magpi-prepare tayo ng whippet muna before tayo gagawa ng ating chocolate frosting. Then, set aside lang muna natin to. Itatabi lang muna natin tong ating mga pang chocolate frosting. Ito muna yung gagawin natin. Sa paggagawa ng whippet, sa pagpi-prepare ng whippet lang, prepare na muna natin yung paddle attachment natin. Gawin natin dito lang is ikakat natin sa dulo. Yan. Then, ikakat ko yung gilid-gilid para masimot natin ang husto yung ating mga whippet. Yan. Para wala tayong nasasayang. Ikakat din natin siya into 3 para hindi basta-basta masisira yung mixer natin agad-agad. Ang kagandahan nga pa naka-gloves ka, hindi ka nalalagkitan kapag hinahawakan mo yung mga natin, yung whippet. Kasi nga paste nga siya langga. Yan. Then pwede na nating simutin to. 'Di ba? Walang nasayang langga. Simot na simot talaga. I-mix na natin siya for 2 minutes. Dahan lang muna yung speed kasi nga kapag binilisan natin guys, baka biglang masira yung ating mixer. Ayan. Dahan-dahan lang muna. Then after mga 20 seconds, saka na natin siya i-high speed. Yan. Okay, pwede na natin siya i-high speed lang ga. Yan. Ayan lang ga, after 1 minute of mix natin, babalik na natin muna, i-scrape muna siya. Make sure talaga lang ga na nag-scrape kayo once gumagawa kayo ng whippet. Bakit? Para maiwasan nyo lang ga yung aftertaste. Yung parang may naiiwang mga parang paste na parang kumakain ka ng butter or margarine. Kasi nga, paste nga siya lang ga. Kailangan nating iwasan yun. Make sure na na-scrape nyo hanggang dulo. Okay? Para hindi talaga kayo mahirapan lang ga, i-scrape nyo talaga ganyan. Tanggalin nyo talaga siya. Then scrape nyo talaga siya ng maayos. Yan, hanggang ilalim ga ha. Kasi kapag in-scrape nyo lang siya dyan lang sa gilid, ang mangyayari lang ga is parang hindi nyo rin siya na halo ng husto. Saka natin siya i-mix ulit ng another 1 minute para magiging 2 minutes ga. Saka na natin siya palitan ng wire wrist attachment. Saka natin to ilalagay. Again, mix ulit natin siya ng high speed for 1 minute. Ayan lang ga, nakita nyo siyang puting-puti na, pwede na siya lang ga palitan ng ating wire wrist attachment. Yan. Kung nakikita nyo lang ga, ito, medyo maputing-maputi na yung ating whippet. Yan yung hinahanap natin ga, yung maputing-maputi. Kasi kanina para siyang paste, na para siyang, tawag dito, para siyang margarine, na yung kulay niya, tapos yellowish siya. Ngayon, white na siya ng ating attachment lang ga. Nasimot na natin yung ating sayang kasi kapag may mga tira-tira pwede pa nating magamit yun. Okay, then i-scrape ulit natin ga para ma-sure natin na wala talagang paste na natira dyan. Yan. Hindi lang sa gilid ga hanggang ilalim, kaya lang inuuna ko lang yung gilid para mas lalo nating makita kung mayroon siyang mga paste pang natira. Ganyan na siya, then lalagay na natin ulit, ibabalik natin sa ating mixer, then lalagay na natin yung ating wire wrist po. Then, saka natin start ulit ng mixing. I-mix natin to siya kahit 3 to 4 minutes
okay lang. Or kahit 2 minutes lang, pwede na siya. At saka natin ilalagay yung ating ice or yung ating tubig. Ayan, hanggang after 2 minutes, ilalagay na natin ang ating tubig. Pwedeng ulitin ko, pwedeng durog na ice, pwedeng tubig, walang problema doon, pwedeng gatas, pwedeng, yung iba naglalagay pa ng Sprite sila langga, okay lang yun, walang problema doon. Pero nga sa akin, gagamitin ko langga is tubig na may ice, pwedeng crush ice, durog na ice. Ito nga sa akin is ice na may tubig. Sa iba naman langga is naggumagawa sila ng every 1 kilo ng whippet is 500 grams. Sa akin naman langga is 1 kilo of whippet sa 400 grams na tubig. Bakit? Kasi langga, nilalagyan ko siya ng ibang flavorings. Lagay langga ng 400 grams, pwede ko siyang malagyan ng kahit anong mga flavorings niya langga. Para hindi siya masyadong malabnaw. Kasi once na, halimbawa, gaya nito, naglagay ako ng 500 grams ng tubig sa 1 kilong whippet. Tapos maglalagay pa ako ng another flavorings na liquid at saka food coloring na liquid ulit. Ang mangyayari sa ating whippet is masyado siyang mabula or masyado siyang malabnaw na. Mahirap na siyang ilagay sa ating cake. Kaya ang ginagawa ko langga is 400 grams once gumagawa talaga ako ng whippet. Para allowance ko yun langga sa ilalagay kong mga flavorings. Okay? Naintindihan na po langga, kaya ako nilagyan siya ng 400 grams lang. Kapag naman gusto nyong gawin naman langga is pang flowers, yung mga pang gilid, yan. Pwede yan langga 300 or 350 grams sa every 1 kilo ng whippet natin. Okay, next, ang gagawin natin dito langga, ilalagay na natin yung ating 400 grams ng water na may ice. Yan. Pwedeng dahan-dahan, pwedeng paunti-unti, pwedeng okay na lahat. Walang problema dun langga. Okay, dahan-dahan lang naman. Low speed lang muna. Ang mangyayari langga is tatalsik yan sa'yo lahat langga ko. Ayan. Dahan-dahan lang hanggang sa makaano yung ating whippet. Kaya high speed, pag nahalo niya na ng gusto. Siguro mga kahit 20 seconds, 30 seconds, pwede na. Saka natin i-high speed yung ating mixer. Okay na langga, pwede na natin i-high speed. I-mix natin siya ng mga 5 to 6 minutes para umangat ng husto yung ating whippet. Sa whippet kasi langga, kapag mas malamig yung ating mas malamig yung ating nilagay na tubig, mas malaki yung volume, mas marami siya. Okay langga, stop natin muna. Okay, stop muna natin langga, scrape muna natin yung gilid para mahalo siya ng husto. Yan. Pagkatapos nating scrape yung gilid-gilid, ano na ulit natin, imimix ulit natin siya for another 3 minutes. Saka natin siya gagawin chocolate frosting langga. Ayan na langga, after 5 minutes of mixing, after 4 minutes of mixing langga, ito na yung ating frosting. Pwede na natin tong balute, ibalot sa cake. Pwede na nating kulayan. Ayan siya langga. Okay? Yan yung ating frosting langga. Then, ang gagawin natin dito, paano natin siya gagawin? Chocolate frosting, mag-a-add tayo chocolate fudge. Then, meron tayong cocoa powder, meron tayong chocolate flavorade. Okay, add muna tayo ng cocoa powder ga, 1/4 cup ng cocoa powder. Lagay tayo dito. Ito, 2 tablespoon ng ating chocolate flavorade. Yan lang ga. Okay, 2 tablespoon ito. 2. Okay na. 1/4 cup lang nito lang ga. Yan. Then, lagay na natin. Tapos niyan, i-mix na natin ng maayos. Siyempre, low speed muna natin langga. Ayan langga, dahan-dahan lang muna, saka natin siya i-high speed. Di ba langga, napakasimpleng gawin. Okay, patayin muna natin siya, then, saka natin siya iaangat. Tapos, gilid natin. Yung lahat na nasa gilid, dalhin natin sa gitna, para mahalo niya ng husto yung ating icing. Nahalo na natin, saka natin siya i-mix ulit for another 1 minute. Yan na lang, after 2
minutes of mixing, pwede na nating tingnan yung ating frosting langga. Ayan, tingnan nyo ga kung gaano ka stable, kung gaano ka ganda gamitin to ga. Ang ganda ng chocolate frosting natin ala Whippet, di ba? Yan. Tingnan nyo ba kung gaano ka stable. Di ba? Kahit ganyan na yung siyaga, kahit ibilad nyo yan siyaga, stable pa rin yung ating Whippet. Ayan. Sobrang stable niya langga. Basta Whippet, hindi ka talaga ipapahiya. Gaya ng sinabi ko sa inyo langga, mula nung nag-start ako ng Whippet, dito lumakas yung business ko, yung negosyo ko. Dito ako, alam niyo yun ga, hindi ako napapahiya sa mga customer ko, kahit gaano kalaki ng cake, basta Whippet yung ginamit ko, ayos na ayos langga yung ating, yung ating mga powder na cake. Langga, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng New Year's cake. Siyempre, hindi natin palalagpasin kung gaano ka-stable yung ating chocolate frosting. Meron tayong Choco Moist dito langga. First, ang gagawin natin langga is maglalagay tayo ng ganache. Bakit tayo naglalagay ng ganache langga dito sa ating board? Para dumikit yung ating cake, hindi siya nadudulas. Ayan. Lagyan din natin ng fudgy chocolate para mas masarap yung ating cake. Next, lagyan natin sa gitna ng ating chocolate frosting. Ilagay na natin ang next layer ng ating cake. Ayan. At syempre, maglalagay tayo ng another layer ng palaman. Ayan. Syempre, damihan na natin ga para mas sulit. Ang sarap to ga pampalaman yung mga fudgy chocolate, yema, marami silang flavors lang ga. Then after that, lalagay din natin to syempre yung ating chocolate roasting. Na natin to ilalagay yung another layer ng ating cake. Langga, ang gagawin natin dito is ika-crumb coating natin para hindi kayo nahihirapang magbalot ng cake. Yung natira nating pampalaman, gagawin nating pang crumb coat. Langga, then mag-a-add tayo ng another frosting para ma-crumb coat natin sila ng maayos. Pagkatapos natin i-crumb coat yung cake natin, pwede na natin siyang lagyan ng final coat. Ito na lang yung ating chocolate frosting. Yan. Napakasimple lang nito lang yung mga ganitong design. Yan. Ganyan siya ka-stable. Super stable talaga yung frosting natin, yung Whippet natin. Hindi kayo mapapahiya sa mga customer ninyo once na ito yung ginamit ninyo langga. Ayan. Then next, gagamit tayo ng plastic scraper. Okay. Saka natin scrape yung gilid. Para mas mabilis nating mapakinis langga. Yan. Okay, then saka natin siya papakinisin. Pagkatapos natin gawin ito lang, maglalagay tayo ng chocolate drip. Ito yung ating compound chocolate ng Bakersfield. And lalagay natin dito. Then gagamit tayo ulit ng plastic scraper or meron kayong mga stainless spatula, pwede nyong gamitin yun langga. Kaya lang ito nga, mas nakasanayan ko to siya yung plastic scraper talaga. Once na nagdi-design ako ng cake, yan. Then, saka natin siya ilalagay dito sa gilid and then scrape natin ulit. Ayan siya lang, ganyan siya ka-stable. Whippet, then ganyan din ka-stable yung kanyang drip, ganyan din ka-stable yung kanyang mga compound chocolate. Then next natin gagawin is maglalagay na tayo ng mga toppers ng ating cake. Siyempre maglalagay ako dito, ito yung magiging harapan niya, then maglalagay ako ng konting frosting sa taas. Yan, maglalagay ako dito. Next natin gagawin langga is lalagay na tayo ng mga chocolate natin. Parang overload chocolate siya langga. Yan. Then syempre meron tayong donuts. Yan.
Then of course, meron pa tayo ulit chocolate. Yan. Then maglalagay rin tayo nito, yung may mga cuttings para hindi siya ganun ka-plain, na parang straight lang siya. Kailangan meron ding mga iba-ibang design. Maglalagay tayo ng donut dito. Next, syempre dito rin sa gilid niya. Kahit nakatago na siya langga, mayroon pa rin siyang donuts kasi mas magandang tingnan. At saka dito rin sa gilid. Syempre galagyan din natin ng fruits para kahit papaano maganda rin siya talagang tingnan at saka hindi siya ganun ka plain. Yan lang, nilagyan ko ng fruits para mas magandang tingnan. Syempre maglalagay pa ako dito ng another fruits para hindi naman siya dun lang sa taas. Ayun lang, syempre lalagay ako ng gold para mas masyadong makita yung ating cake talaga. Mas maganda kapag may mga gold tayong isisingit dito lang. Lagay tayo ng gold dyan. At saka dito. Tayong Happy New Year. Lagay din tayo dito lang. Siyempre, ma-feel talaga natin na New Year talaga lang. Ating 2020, kailangan nating ilagay sa... Yan, kailangan natin mag-add pa ng mga toppers para magiging overload talaga yung ating cake. Maliliit na. Itong gamit ko dito na tip is D66. And hanggang likod para kahit iikot nila, maganda pa rin tingnan yung cake. Meron pa rin design yung cake natin. Langga, maraming salamat. Ito po yung ating cake. Gamit ang ating chocolate frosting. Pwede natin itong magamit at mabenta December 31 para sa pagsalubong natin sa bagong taon. Siyempre, dito lang tayo sa ating nag-iisang tambayan ng Bakersfield, Philippines. Pusong Pilipino, pusong Pinoy. Ayan langga, thank you so much. Advance, happy New Year langga. I love you. Bye-bye.